So, eto na nga pala yung second day ng DIY travel namin ni Abby dito sa Bohol. Sorry na guys kung ngayon ko lang na-upload at ngayon ko lang talaga natapos tong video na to. Alam ko medyo mahaba-haba to dahil ang dami namin pinuntahan. So, kayo na lang bahala kung tatapusin nyo or hindi. Charis, sana panoorin nyo. At ang first stop nga namin dito sa Bohol is yung Chocolate Hills. Medyo mahaba-haba kasing biyahe talaga to. Pero bago kami umakyat, nag-breakfast muna kami dito sa restaurant nila sa view deck. Alam nyo ba nung mga time na to, medyo nagigilty ako kasi akala ko binubudol ako ni Abby na masarap daw yung tsaa na iniinom niya. Pero legit, masarap naman talaga. So, after nga namin mag-breakfast, nag-start na nga kami maglakbay. Medyo mataas-taas kasi yung aakyatin namin. At of course, kailangan namin ng energy. Noong mga time na to, very thankful din ako doon sa panahon kasi hindi siya umuulan. Maalinsangan, yes, pero hindi umulan, mga mi. Paano ba naman kasi kapag umulan, wala din kaming masisilungan at wala din kaming kapote at nakamotor lang nga kami ni Abby, no? Para nga pala dun sa mga nagtatanong kung paano kami nagkaroon ng bike dito ni Abby, nag-rent nga lang pala kami sa Bohol. Dun sa pinag-i-stayan namin, meron kaming katabi doon na nagpaparent ng bike. Though, kalat naman sila, no? Madami talaga nagpaparenta sa Bohol ng bike. Mas affordable kasi siya compare sa magkukuha ka ng tour package. Halos dadalawa lang naman kami. And isa din kasi 'to sa pangarap namin ni Abby. Yung talagang magdi-DIY kami, DIY travel, gano'n. Kasi mas convenient siya for us. Wala kaming hinahabol na oras, hawak namin yung oras namin. Unlike sa Cebu na lagi kaming natataranta dahil nga do'n sa tour guide namin, tapos talagang susundin yung itinerary, gano'n. At dahil halos hindi ko naman 'to first time sa Bohol, so halos familiar na din ako do'n sa mga places. Magiging kaibigan mo na lang talaga si Katanong at Google. So, after nga namin sa Chocolate Hills, dito kami napunta sa Bilar Man-Made Forest. O, tignan mo ang auntie mo, maka-aura na naman dyan. Akala ko talaga pinipicturean niya ako nung time na yun. Halos nadadaanan nga lang din pala to, pabalik. Dahil papunta na nga pala kami ng Lobok River Cruise no mga time na to. Hindi pa naman kami gutom. Kaso ang dami na namin in-skip na part na pupuntahan kasi tinamad na rin kami. Parang ang additional na lang napupuntahan namin is yung Tertiary Sanctuary. Pero dahil ang tagal nga ng biyahe, I mean ang layo ng biyahe namin, mas pinili namin na maglobok River Cruise na lang muna for lunch. Almost 20 to 30 minutes din kasi yung biyahe from Bilar Man-Made Forest papunta dito. Mabuti na lang nung mga time na to, medyo hindi naman siya masyadong crowded. Kaya nakapasok din kami kaagad ni Abby. Actually, nung huling punta ko dito, nasa 800 lang yata yung buffet fee nila. Pero ngayon, nag-increase na sila, nasa 1K na. So, going back, ito na nga tayo, sasakay na tayo dun sa boat. Medyo may for the lakad lang ng konti dyan. And pagpasok mo nga, hihingin nila yung stub mo para alam nila kung saan ka uupo. And good thing nasa harapan pala kami ni Abby, nakapwesto, since dadalawa nga lang kami. And for today's menu, ito nga pala yung mga nakalatag na foods dyan. More on mga Filipino dish siya. Ang maganda doon kasi puro bagong luto sila. And kumpleto din from starters, desserts, and then yung mga rice, meals, and oil. Mga vegetables, seafood, pork, chicken, ganyan. So habang nasa cruise nga kayo, ayan yung makikita niyong view. Parang 1 hour yata to or 1.5. Hindi ko na sure kasi hindi ko na natanong sa kanila. Pero so far matatapos yun naman yung pagkain nyo bago kayo bumaba, no? And ang sarap lang ng experience dito kasi habang kumakain kayo, nakikita nyo yung napakagandang view ng lubong. Alam niyo, ang cute ng mga dogs dito kasi habang may mga dumadaan palang boat dito, sinusundan nila. Siguro kasi yung ibang mga turista, inaabutan sila or binabatuhan ng pagkain, kaya ganun siguro. Halos isang pack sila, ang dami as in. Tapos ganyan yung mga ganapan nila. Siguro araw-araw nilang ginagawa yan. Ang cute lang. Halos pabalik na nga pala kami nito noong mga time na to. Pero hindi ko expect na may stopover pa pala sila. Kasi nung huling punta ko dito, wala naman to. Sabi ko nga kay Abby, i-try niya sana, kaso ang kuya mo medyo pagkamahiyain. So ayun, nanood na lang din kami.
And after nga niyan, since tapos na rin kaming kumain and sobrang punong-puno na yung mga tiyan namin, sabi ko kay Abby, "Tara tayo-tayo at para naman matunaw-tunawan 'no." Kaya andiyan lang kami pinapanood namin yung view. And after nga pala nito, may booth sila sa labas kung saan puwede niyo daw makuha yung mga pictures niyo, kaya kumuha din kami ng copies, ayan. And since 2 copies din yung kinuha namin, inallow na kami na kunin din lahat ng mga soft copy, kaya ayun. So, after nga namin sa Lubok River Cruise, dito na kami sa Tarsier Sanctuary. Medyo malapit na lang 'to dun sa Lubok River, around mga 20 minutes, gano'n. And finally nga 'no, nakita ni Abby yung kanyang pinsanin, charis! Pinsanin, parehas sila ng mata. Halos ito na lang din talaga yung mga sinama namin sa itinerary namin dahil ayaw na rin namin puntahan yung iba 'no. Like yung Phaeton, yung firefly watching hindi rin na rin namin napuntahan. Kasi halos limited time na and medyo pagod na rin kami ni Abby ng mga oras na 'to. So after namin dito, dumiretso na rin kami bumalik ng Alona Beach. So dun na rin kami nagpalipas ng gabi. Sa dinami-dami ng beach, dito talaga kami sa Alona napunta. Kasi super madaming tao dito compare dun sa other resort. Yung iba kasi parang halos private, ganyan. Eh ayaw namin ng ganun. Gusto namin kapag palabas na kami ng hotel, marami kaming activities na pwedeng gawin. So ayun. Noong mga time na to, nakapag-decide kami ni Abby na bar hopping nga kami. Kaya for the hanap kami ng pwede naming puntahan na bar, ganyan. And ito nga yung first stop namin. Halos 3 yung napuntahan namin. Pero yung isang resto hindi ko na na-videohan. And since ang in-order ko nga dito is yung piña colada. Sabi ni Abby, in every bar dapat piña colada din yung order ko. And alamin namin kung sino daw yung pinakamasarap na may piña colada. Pero mga mi, wala talaga eh. Walang masarap. So, parang waste of money. Pero, okay lang. Parang experience din naman. Tingnan mo yung ginagawa ni Abby, lakas trip. Ginagaya niya yung mga nag-human drone. Myself a cheerleading. One. The hill. So, here we are in Hayay. 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 Hayay Resto. And Abby is having Sarnig Light. Yeah. To be a brand ambassador. We need to cover it because it's not allowed. Yes, for you. He wants to be an ambassador of Sarnig Light. So, eto na nga yung pinaka-last restaurant na napuntahan namin. And dito na rin kami halos nagtagal magstay. Kasi ang dami ng pinagkukwentuhan ni Abby ng mga time na yan. And dito na nga natatapos yung second day namin sa Bohol. Follow nyo naman kami for more updates. Dahil kinabukasan nga pala nito is nag-swimming na lang din kami dahil flight na namin ng hapon na yun.